I'm driving, going to work. And hinaan natin yung music. Or even patayin na lang natin. Pero yun, lugar na. Gusto mo ba na matupad yung iyong simpleng pangarap? Yes. O kaya nagpaplano na kumuha ng sasakyan pero hindi alam kung paano. Siyempre, andito si Miss Pat Vlog para tulungan kayo. Okay? Akala kasi ng iba, once nag-apply sila, automatically, mabilis ang approval. Nangyayari yan sa mga client ko na may magagandang profile. Bakit magaganda? Alangan naman na mag-apply ka tapos hindi ka ma-approvehan agad. Hindi maganda profile mo. So, pag-usapan natin kung bakit nga ba na-decline sa auto loan si client. Okay? I-subscribe mo na ang aking channel at i-click ang notification bell para ma-notify ka every time may upload akong videos. Pag-usapan natin yan after ng intro na to. Okay, ready ka na? Tapos na? Tapos na bang ma-subscribe at i-click ang notification bell? So, start tayo sa application form. Application form dahil ang kliyente ko ay na-decline. Bakit naman na-decline? Oh my God. Sa tagal-tagal ng panahon, na-decline. Bihira lang mangyari kay Miss Pat yan, no? Yung ma-decline yung account ng client. Even yung may mga rep live-in account na client, mga nahatakan ng sasakyan, nagagawan pa ng paraan ni Miss Pat. Totoo yan. May mga ilan akong kliyente last June na nag-apply sa akin. Parang 3 sila. Yung isa doon ang na-decline, yung 2 na approve. Sa ibang bangko, ha? Hindi doon kay Toyota Financial Services. Actually, X na siya. If ever lang na i-apply natin kay Toyota Financial Services, makikita at nakikita din talaga nila. Okay? Unahin natin sa may mga kahatak, may mga rep live-in case. Okay? Sa rep live-in case, ito supposedly ay bad record. So, ibig sabihin, every time i-input yung pangalan mo sa system ng bangko, may kita nila na declined account ka na. Automatic decline na yan. Hindi, wala nang pasikot-sikot pa. Automatic decline. Okay? Sa dami ng in-applyan mong dealer at hindi ka pumunta kay Miss Pat, isa lang ang system nila para makita. Nag-apply ka kay Toyota ganyan, kay Toyota Manila Bay, Toyota Bacoor, kay Mitsubishi, kahit saan pang dealership. At marami ka nang pinuntahan at binisitang dealership para i-try. Syempre tayo bilang kliyente at ako minsan maging kliyente. Sobrang gigil na ako na magkaroon ako ng approval para makapag-release na ako ng bagong sasakyan. Okay, naiintindihan ko po kayo sa part na yan. Pero hindi nyo ba naisip na iisa lang yung system? Iisa lang yung system na pwede kang magkaroon ng duplicate account. So, once na-decline ka sa gantong bangko, damay-damay na yun. Akala nyo ganun lang, na pag nag-apply kayo sa ganyan, possible na ma-approve ganyan. Basta na-interview ka ng bangko na yun, decline na yun. Kahit saan ka pang pumunta, ang validity ng status na declined, ito bigyan ko kayo ng tips. 4 months lang. 4 months lang yung status. Kahit hindi decline, kahit na halimbawa nag-inspection ka, nag-decline, na halimbawa
low inventory, yung naging status, kanya. Marami kasing cases at may parameters kasi si bangko na kino-consider para tayo ay maaprubahan. Yan. Or even, paging declined yan, maraming reason yan. Hindi basta mag-reason out si client, may utang ka sa ganyan, may utang ka sa ganito ma'am. Tapos, ikaw denial ka, hindi ka umaamin. Siyempre ako bilang ahente, tutulungan ko kayo, dapat aminin nyo sa akin. Kasi, siyempre, para kaming dito sabihin natin, attorney, kaya nga kami consultant, 'di ba? Sa mga loan po ninyo, sa mga applications ninyo para kayo ay matulungan. Yan. Kaya dapat aminin po ninyo. Kasi once na hindi nyo inamin sa amin 'yan, malalaman natin 'yan, maipapasok ko pa sa bangko. Masasayang lang yung application natin. Okay? No. So, kung ipinasa ko man sa bangko 'yan at alam ko 'yon, alam ko yung gagawin ko para maaprubahan kayo. Okay? Bakit yung client ko na yun na-approve? Simple lang. Kay Miss Pat lang sila nagtiwala. Sa akin lang sila nagtiwala. Sa akin lang sila nag-submit ng application at hinintay nila yung approval po nila. Woo! May mga chance kasi na ang mga kliyente kapag patong-patong na applications nila, ang declined status is overexpose. Yan yung tinatawag na overexpose. Pag na-overexpose ka na sa mga bangko, automatic na talaga makikita dun sa account mo, pangalan mo, ganyan. Decline ka. So, hindi nila ma-consider. Hindi nila ma-reconsider yon. Unless, na-decline ka lang dahil may doc deficiency ka. Sabihin, may kulang kang documents na kailangan mong isubmit sa bangko para maayos yung application mo at maaprubahan ka. Second, walang stable income. So, ibig sabihin, hindi ka empleyado. Hindi ka self-employed na may sariling official store. So, definitely, home-based ang income mo. Okay? Pwedeng online, or may mga ilan akong kliyente na pumasok sa pag-aahente din. So, sabihin natin pag-aahente ng bahay, pag-aahente ng sasakyan, yan yung mga sideline na tinatawag. Hindi pwede kay bangko yun dahil kailangan may stable tayong income. Meron silang ma-verify sa account ninyo bukod sa bank statement nyo, no? Kahit meron po kayong bank statement, hindi siya mako-consider as source of income, no? Ayusin natin yung source of income natin, then bank statement is supporting documents lang to support your income, okay? To support the proof na meron ka talagang kinikita. Pero anong business? So, anong business? So, saan natin kukunin yon? Pwede ang business kahit wag lang online, okay? Pwede naman natin siyang i-declare na may sarili kang shop, okay? What if nasa bahay ka nga lang? Pero sasabihin nyo is nag-online ka, very no-no po yun sa bangko, ha? Very no-no sa bangko po yun. Sasabihin nyo po may sarili po kayong store. Sabihin nyo po may sarili kayong shop. May sarili kayong store. So ma'am, wala nga akong ganyan. Nagla-live selling nga lang ako. May mga stock lang ako sa bahay ko, ganyan. Given na nag-live selling ka, sarili mo na yun. Internal mo na yun. Huwag mo na sasabihin sa bangko yun. Upon interview, sa'yo, syempre, hindi mo pwedeng sabihin, ma'am, nag-online ako. Isa pa sa kino-consider natin, no? May DTI permit ka. Nag-apply ka kay BIR, no? Tapos, ang DTI permit na nakalagay is, sabi natin, Mega Sari-Sari Online Store. May nakalagay pa ring online. So, ibig sabihin, hindi pa rin ko qualify. Mag-aayos tayo ng DTI permits or permits natin, wag na lang natin i-declare online siya, no? So, ano nga pong gagawin natin if ever mag-visit, no? Mag-field CI sa inyo, field credit investigation po sa inyo, si bangko. Paano sabihin natin? Ito, I'm considering po, kasi ang aming number one
na madaling kausap at mabilis ang approval is Toyota Financial Services. So yung mga diskarte na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mga informations na ibinibigay ko po sa inyo ngayon is yan ang diskarte ko para mapa-approve kayo sa aming Toyota Financial Services. Iba-iba kasi ang parameters ng mga bangko no. Sabihin natin, ito kahit di na ECI, basta depositor to ng BPI. Ganyan. Yan yung isa sa parameters nila, no? Hindi ka natawagan, hindi ka na ECI, basta depositor ka nila. Okay? Si PS Bank, tatawag yan within a day din yung approval. May mga ganun kasi after CI, after 30 minutes or within an hour, may status na sila, magte-text na sa'yo si bangko, tapos malalaman mo ilang percent ka approve, then i-consider mo, ilalapit mo sa ahente mo, ma'am, magkano quotation nito, magkano ng down payment ko, ganyan, na-text na po ako ng bangko. Yan. So, iba-iba. Ang sinasabi ko ngayon is, under Toyota Financial tayo magpapa-approve. Okay? I-field CI ka, no? Sa TFS, kinoconsider nila, wag lang sabihin sa interview na online business. Ko-consider nila yung bahay mo, yung store mo. Pero once na nag-field CI sa kanila, I suggest, no? Send mo sa akin yung picture ng bahay nyo, yung mga stock mo. For sure, i-ready mo na lahat ng mga stock mo. Ilagay mo na sa harap ng bahay nyo o dun sa garahe nyo. Maglagay ka na ng tarpaulin na nakindikit yung pangalan ng store mo. So, mabilis ka na makikita ng magsi-CI. So, hindi niya iisipin na yung bahay na yon is pang online business. Iisipin niya may official store ka talaga. Nakakuha kayo ng tips sa akin So, third one, nadi-disapprove dahil sa court case. Ayan, court case. Ma'am, kasi last 2015 napagbintangan po ako na nagnakaw sa isang mercury drug. Yan, ganyan. Kinasuhan po ako, ma'am, kaso na-dismiss naman. Example lang. Okay? Nakakuha siya ng order. Yung court order, yon ay hinihingi po ng bangko para i-reconsider yung status na decline at ma-approve na siya. Hopefully lang. Hindi assured na ma-aprubahan kahit may court order ka. Okay? Depende kasi yon sa parameters nga po ng bangko. May parameters sa bangko sa mga client na may court case. Okay? Depende kasi sa kaso po ninyo. Kahit pa na-dismiss na yan, may court order ka na, maayos naman, malinis naman ang pangalan mo, pero nakikita pa rin siya sa system. Okay? Nade-decline. Bakit? Isa kasi yun sa kinoconsider po ng bangko Kung ano bang kaso, ikaw ba yung nagkaso o sila ang nagkaso sa'yo. Okay? Kung sila ang nagkaso sa'yo, yan, 50-50. Pero kung ikaw ang nagkaso, depende din sa final mong kaso. Madalas, ikaw man ang nagkaso, tips ulit, ikaw man ang nagkaso, 50-50 ka pa rin sa auto loan mo. Yun na nga no? So, fourth, medyo matraffic lang, pero at least marami tayong pag-uusapan. Upon CI, sa bahay nyo, wala kang parking. Looban, matao. Madalas mga kliyente ko na taga-Tondo. Ang status natin dyan, deal ko. Ang tinatawag na deal ko ay difficult living condition. So, sa bangko may tinatawag silang deal ko. Pag na-deal ko account ka, possible pa rin na magawa ng paraan ni Miss Pat. Paano? Okay. Ang mga kapwa-ahente natin dyan, pasensya na at binablog ko
Pero iba-iba naman tayo na diskarte syempre. Ang ginagawa ko dyan, kasi may kliyente ako ganyan eh, overexposed na, pero ang reason ng decline status ay bill ko. So si client may isa pang bahay under sa pangalan niya. Okay? Under sa pangalan niya ang billing. Yung billing is Meralco, utility bills, internet o kaya water billing. Yun lang po ang tinatanggap para ma-reconsider ni bangko ang reprocess sa account natin. Okay. I-reprocess yan. Tatanggalin na yung address, isi-change natin sa address na gustong gamitin ni client. Based doon sa status, gagawa natin ang paraan. So ipapa-CI si client, pupuntahan yung bahay, at doon sa bahay, kilala siya ng mga kapitbahay. Okay? Dahil si client, sa kanya naman ding bahay yun, definitely meron siyang record sa barangay. Sine-check din po yan. Pupunta po si CI sa barangay ninyo to verify na residence po kayo doon. Kung may client ako na approve, kahit na-decline na siya ng iba-ibang dealer, Toyota ganyan, Toyota Mitsubishi ganyan. Ganon. So, nag-try si client kasi eh. Sobrang tuwa yung client ko na yun actually. Gumawa pa nga siya ng video. Alam ko, na-post ko siya dito eh, sa channel ko na to. Sobrang thankful siya and grateful siya to Miss Pat dahil ang sabi niya doon, patay na, binuhay mo pa. Ay, nako. Yes, ganyan kasi si Miss Pat eh. Gustong gusto ko kayong tulungan. Kahit pa ang hirap ng mga accounts nyo, gagawan ko ng paraan. So, pang 5th na tayo, no? Hanggang 5 lang yung pwede kong sabihin, okay? Ito lang yung mga main reason ng bangko kung bakit tayo na-decline, okay? Sa 5th, decline tayo dahil may CMAPS. So, usual na yan. Ang dami mo ng loan, hindi ka nagbayad ng ganyan, na-past due ka, yung utang mo naging interest ulit, okay, hindi tayo nagbayad. Nakikita po yan, kahit pa kopong-kopong kahit pa sobrang tagal na yan, lalo na sobrang tagal na yan. Si bangko kasi makikita yung hit na yan or yung CMAPS na yan kapag mga 3 months ka nang hindi nagbabayad. O 3 months pa lang, starting 3 months, o so may pag-asa ka pa. Unang month pa lang di ka nagbayad, di pa makikita yun. So, di halimbawa lang, no? Kasi madalas, mga kliyente ko lumalapit sa akin, ma'am, may CMAPS na ako, ganyan. May pag-asa pa ba ako, ganyan. Itatry natin. Wala namang imposible kapag tinry eh. Meron naman kaming tinatawag na connected auto loan, which is pwede naming i-qualify si client na mag-loan sa amin pero lalagyan ng tracking device. Pero 50-50 pa rin yun ha, depende pa rin kasi sa parameters ng bangko. So iba-iba kasi ang parameters ni bangko sa status. So yan, ang masasuggest ko lang sa mga kliyente ko, huwag kayong magbasta-basta kumuha ng ahente, lalo kung gusto nyong mag-loan ng sasakyan or even property, real estate, ganyan. Identify nyo muna kung matutulungan talaga kayo ng ahente, kasi hindi lahat ng ahente alam yung tinatawag naming strategy. Joke lang. I mean, hindi lahat ng ahente sanay sa pag-finance, pagpasok sa financing ng mga clients nila, ganyan, kasi may mga ways po kami. Tulad ko, ang kalakasan ko po is mga auto loan. So, hindi ako masyado sa cash, hindi rin ako masyado sa bank financing na other banks, ganyan. More on Toyota Financial po ako, which is mas madali kasi para sa akin ha, na magpa-approve kay Toyota Financial Services dahil
may consideration sila eh. Yung ibang bangko, once decline ka, decline na talaga. Hindi na magagawa ng paraan para ma-approve ulit o ma-approbahan, mabigyan ng reprocess. Yan, ganyan. Once decline sa kanila, antay ka ng 4 months. Tapos try mo ulit. Hindi ganun. Si Toyota Financial Services is may consideration pa rin. Depende sa sipag ng ahente nyo. Kasi baka mamaya, pag decline na yung sa TFS, ganyan, hindi na niya gawa ng paraan. Kasi decline na, diba? Ako kasi hindi ako mabilis sumuko sa ganyan eh. As long as yung kliyente, madali naman, may kapasidad naman talagang magbayad, diba? At totoong tao naman, tutulungan ko. Okay? Yung mga fraud accounts dyan, wag nang magbalak na magtanong kay Miss Pat, ha? Kasi been there done that na. Okay? So alam ko yan. Ang proseso, kabisado ko. Ang kailangan ng bangko, ng Toyota Financial Services, kapag tayo ay na-disapprove or na-decline, I even suggest anong dapat kong gawin, 'di ba? I even suggest anong dapat kong gawin sa account na to para ma-approve. Ganyan. Nakulit kasi ako eh sa bangko namin, lalo na dun sa Toyota Financial Services. Hindi ko tatantanan yung client ko hangga't di ma-approve. Ganun po si Miss Pat. Kaya, swerte mo kapag si Miss Pat yung ahente mo. Joke. Pero hindi ko sinisiraan yung ibang ahente ha. Pero iba-iba lang po talaga. Pero si client may choice yan eh. Okay. Kasi mahirap pag yung ahente mabilis sumuko sa account ninyo eh. Yung parang aasa lang siya na mag-status yung bangko. Hindi na siya masyado magpa-follow up. And even hindi na kayo babalikan kapag na-decline kayo. Diba? Mahirap yun. So, gusto ko yung maging ahente nyo is parang friends nyo lang. Kumbaga ituturing ka as best friend, ganyan. Kasi I even chatted my clients, mag-call kami, tawanan, ganyan, para kaming magkaibigan lang. Kaya ako kasi mabilis ako matouch dun sa client. Talagang lahat ng kliyente ko tinutulungan ko. Sobrang grateful na ako dun. Kasi hindi ako nakakalimutan ng kliyente ko eh. So kahit na ilang visit pa sila, may mga kliyente ako dyan, last 3 years ago na. Pupunta dyan, mag-visit lang dyan, to pick up ganyan, magpa-PMS, preventive maintenance. Pero lagi pa rin merong dala sa akin, chocolates, bag, even lotion. Marami ako natatanggap sa mga client ko kasi alam ko yung serbisyo ko is may kalidad. Anong magagawa ko, diba? Hindi, joke. May magagawa ko bilang ahente ninyo, syempre. And I promoted myself. Joke lang. Kaya ko kayong tulungan, I assured na kaya ko yung tulungan sa auto loan po ninyo. So, without further ado, keep on watching, subscribe my channel, and click notification bell para updated kayo sa aking mga video. Sana nagustuhan niyo yung aking video today. Kahit pa traffic ngayon, nag-uusap na naman tayo, nag-chikahan, ganyan. Okay. Sana marami kayong natutunan at natulungan ko kayo sa mga declined accounts ninyo. So, i-message na lang ako kapag mag-inquire na kayo. Po yung QR code, scan nyo na yan. Let's go!